Magandang araw, kumusta ang mamimiling Pilipino? Mga kapwa-consumers, nandito na naman tayo sa isa na namang edisyon. And the Consumers Union of the Philippines brings you today's Consumers Desk. This is Attorney Rodel Taton, ang presidente ng Consumers Union of the Philippines at nais nating magbigay ng kaalaman sa consumers' rights and protection with the pressing issues affecting all of us. Kasi nga, as we are always saying, ang consumers ay tayong lahat from the moment of birth. At ang mamimiling Pilipino higit kailan, ngayon ay dapat umasenso at mabigyan ng pansin. Hello at magandang araw sa ating mga viewers and ating mga kapwa consumers from all over the Philippines and the rest of the world. I am Attorney Vanessa Oyos at sinasabi namin lagi dito sa ating programa na kasangga ninyo kami kapwa consumer. Ano't ano pa man, itaguyod natin at protektahan ang consumers. We would like to emphasize that we are not against the government or against the businesses. This platform is to provide a balanced view, for after all, we all want that every peso that comes out of our pockets na para lang sa maganda at quality products and services. We are live on the Facebook page of Consumers Desk, and if you are tuning in, you may ask questions in the comment section or send us a private message and we will try to answer them before the end of the show. This episode may also be viewed via our YouTube channel, Consumers Desk. Yes, and thank you very much. And to all of you, please keep following and subscribe to our YouTube channel and also invite your friends. No? I am very happy that we are again together, syempre, Van. And what is something new sa atin, Van? Alam mo din, ako excited ako sa episode natin today because may bago tayong bahay ngayon. Meron tayong new studio na kung saan gaganapin lahat ng mga episodes natin moving forward. Indeed, we are very happy. See, meron tayong mga notes dito on the Consumers Act and all that, and we can discuss as many topics as we can, Van. Very relevant. Just like today, we'll be giving you a very pressing issue. To give context, President Ferdinand Marcos Jr. signed into law last October 2, 2024, RA 12023, which is known as the VAT on Digital Services Law. Itong batas na ito ay nag-aamenda ng certain provisions ng tax code that imposes a 12% value-added tax on digital services provided by both resident and non-resident digital service providers. Medyo technical ang bahaging ito, pero sinasabing papatawan ng value-added tax ang digital services and products. What effects would this law probably could give to our consumers? Sa anak mo, kaibigan mo, nanay mo, tatay mo, mama mo, gumagamit ng digital service and products. So ang tanong, will it be beneficial or prejudicial to us? So stay tuned as we discuss the content, context, and consideration of this law. Today, we are joined by our esteemed guest, and for our first guest, she is a practicing lawyer and also a certified public accountant. She is currently connected with Taton Law Office and a volunteer for the Consumers Union of the Philippines. Wow, and we are joined by a CPA lawyer. We have Attorney Christine Escote Ibot, or Attorney Tin. Hi, Attorney Tin. Magandang araw po sa inyo. Magandang araw din, Attorney Vanessa, at magandang araw din, Dean Rodel. Masaya akong makasama kayo ngayong araw na ito. Thank you very much, Attorney Tin. I know that you can explain the difficult questions dito sa batas na ito. No? Ako kasi medyo papasa ko yan kay Attorney Tin mamaya, Attorney Van, kasi medyo technical ang topic, especially when we speak about taxes and the law. We also have with us this morning a member of the Secretariat of the Computer Professionals Union. And ladies and gentlemen, join us as we welcome Ms. Jonah Yang. Jonah, magandang umaga. Magandang umaga po, Attorney. Magandang umaga. So, magandang umaga rin po sa mga nanonood sa Consumers Desk. Yes, tell us more about your organization, Jonah. Sige po, ang CPU or ang Computer Professionals Union po ay isang national organization ng mga ICT professionals at mga advocates ng ICT for the people. Ang office po namin ay located sa Quezon City. Yes, that's very nice. And we have experts for today's discussion, no? And umpisa natin siguro sa konteksto, no? Sa content ng law. Sabi nga ni Vanessa, we'll be trying to discuss the content, context, and considerations of this
law. So, siguro unahin natin sa pagtatanong si Attorney Tin. Kasi sa atin dito lahat, Attorney Van, siya ang mas marunong dito sa usapin ng tax. Can you explain to us, Attorney Vanessa? Attorney Vanessa. Sorry, di po ito recitation ba? Si Attorney Tin, yung ating tatanungin, no? Si Tin, no? Attorney Tin. Can you explain to us yung kung ano ang purpose ng batas na ito, Attorney Tin? Okay. Basically, existing na ang VAT noon pa man. So this one is just an additional requirements for the imposition of VAT on digital services. So, kung dati may mga digital services na walang VAT, ngayon ay mag-i-impose na sa mga servisyong ito. Pag sinasabi bang value-added tax, anong para sa mga ordinaryong nanonood sa atin, Attorney Tin, ano ito? Ito yung tax na dinadagdag doon sa mga prices na dapat, yun lang dapat ang prices kung magbayad tayo no, ng mga binili natin. Pero mag-a-add si seller ng under the law, kailangan niya mag-add ng 12% para doon sa prices niya. Tapos yung 12% na yon ipapasa niya yon sa consumer. Basically, mapapasa yun sa consumer. Si consumer ang magbabayad kasi i-add yun sa price. At ito namang si seller, i-remit niya yon sa ating gobyerno. Okay, no? Thank you so much for that, no, Attorney Tin. Pero kanina, na-mention kasi ni Attorney Tin about digital services. Itatanong naman natin ngayon kay Ma'am Jonah. Ma'am Jonah, ano ba yung pag sinasabi natin digital service na sinasabi sa batas? Para mabilis po nating maintindihan or maunawaan, no? Pag sinasabi nating digital services, ito yung mga serbisyo, mga produkto na nakita natin sa digital platform, online technically. So ano ba yung mga halimbawa niyan? So syempre, andyan yung mga social media platforms, Facebook, Twitter, Instagram. Maliban din doon, andyan din yung video streaming platforms katulad ng Netflix, katulad ng Amazon Prime, HBO Go. Kung tayo yung mga estudyante sa mga teachers, familiar tayo sa Canva, ginagamit natin yung Zoom, Google Classroom, at marami pang iba. So yun lang lamang So, sa ibig mga sabihin, ang tatay ko na 89 years old, nanonood ng Netflix. Yes, affected po siya. Oo. At ang neighbor namin na medyo estudyante at the same time yung neighbor namin kasi na stroke siya before, no, and nasa bahay lang din, nanonood lang din ng mga digital streaming devices. Yes, kasama po sila dahil kung mapapansin natin talagang the digital world na, no, sobrang ang tawag dito, nakalubog na tayo or immersed na tayo sa digital world. So kumbaga, kung makikita natin sa cellphone natin, meron tayo for sure dyan na Amazon, nag-order tayo online. So, kumbaga, apektado tayo dahil nga dun sa, sa legislation. So, it doesn't distinguish whether you are a student, Yes. a child, or an adult, a professional, or even a senior citizen, no? So, lahat tayo papatawan ng 12% sa mga ginagamit dito sa, even sa school, no? So, ang saklaw nito, Attorney Tin, ay para sa local and international na services? Lahat ng mga serbisyong pinoprovide ng mga digital service provider, kahit na nandito sila resident of the Philippines or non-resident of the Philippines, ay papatawad ng VAT as long as it is consumed by consumers in the Philippines. So, ang question ko dito sa ating Consumer Professionals Union. So, sounds like Consumers Union of the Philippines also. But if you look at it, these users are consumers and for a professional, computer professional sa inyo, anong meaning ng batas na ito para sa inyo or para sa ating mga ordinaryong consumer? Ang epekto nito, para mabilis lang din, no? Ibig sabihin, dagdag siya na tax. Dagdag na babayaran natin. For example, kung tayo ay subscriber ng Netflix, kung 500 pesos ang binabayaran natin kada buwan, tapos papatawan tayo ng 12% VAT, so around 560. So given na 60 pesos siguro maliit sa iba, pero sa iba nating mga consumers malaki siya. Tapos syempre yung buong economic context pa natin na medyo mataas yung inflation, yung sahod natin, sobrang hindi laging tumataas, so napakatagal magtaas yung mga sahod natin. So talaga, may economic impact siya. May nabasa ako, Attorney Van, na sabi,
this will be taxing our happiness or taxing the happiness of actually. ordinary persons. Oo. Anong masasabi mo doon? Sige, tayo pag stress tayo sa work, gusto natin makinig sa Spotify, gusto natin mag-Netflix, ganyan. So kung papatawan siya, mapapaisip tayo, magsusubscribe pa ba kung ngayon na mataas siya? So iba sa atin afford, pero maraming mga Pilipino, maraming mga consumers na mapapaisip na, o baka mag-ano na lang sila, free subscription na lang sila, yung may ads na. So ano siya, malaking epekto siya sa atin. Tama yan. Tapos, yung effect din siguro ng pandemic, Nino. Actually. Lalo na at tayo ay parang Shift. sa bahay lang tayo. So, definitely, nag-shift din yung ating mga entertainment from... And I think we're not only talking about entertainment here. We are even talking about educational platforms, So, no? may mga work from Kasi home po. I think may mga exclusions dito, Attorney Tin, no? Nung isang linggo po, pumunta akong supermarket kasi crave na crave po ako sa piyaya. Naubos ko po yung isang pack. Pero after po, nung sobrang sakit ng tiyan ko, suka po ako ng suka. Sure naman po ako na yun lang yung kinain ko. Pwede ko po ba silang i-post sa mga social media accounts ko para matuto sila? Or kung magreklamo man ako, saan at paano po? Una sa lahat dito sa Consumer's Desk at sa Boses ng Consumer, kinalulungkot namin malaman yung nangyari sa'yo. Pero tama yung ginawa mo na sumangguni ka muna sa amin before mo i-post kung ano man yung reklamo mo sa social media. Bilang isang consumer, meron tayong rights. At isa na doon yung rights to redress. Meaning noon, kung hindi ma-meet yung standards ng products na binili mo, meron ka karapatang magreklamo. Also, meron ka ding right to safety. Ibig sabihin noon ay protektado ka against mga hazardous na mga items or foods tulad ng nangyari sa'yo na binili mo sa supermarket. At meron kang right to be informed, meaning nun, meron ka karapatan na malaman kung ano yung relevant information about sa product na binili mo. Pero if meron tayong rights, meron din tayong responsibilities bilang isang consumer. At ito yung tulad ng responsibility to be aware. Meaning nun, dapat informed ka din. Meron kang responsibilidad na alamin yung mga nakalagay, kung ano yung mga ingredients na mga binili mo, for example. Tapos, kailangan din na meron tayong responsibilidad to exercise caution. Meaning nun, kailangan i-check muna natin yung label, i-check natin yung expiration date ng mga binibili natin, at meron tayong responsibility to seek redress. Meaning nun, meron tayong responsibilidad na kung magrereklamo tayo, dapat nasa tamang channel. So yung tanong mo if pwede mong i-post yung supermarket dahil sa nangyari sa'yo, hindi yun dapat agad-agad ginagawa at hindi tama yun yung una mong gagawin. Kailangan mag-seek muna ng medical attention kasi nga may naramdaman ka sakit at kung doon sa medical records, mag-a-appear na yung source ng sakit ng tiyan mo ay dahil dun sa kinain mo na piyaya. Yung mga medical records ay i-attach natin yon sa letter complaint na gagawin natin at ipapasa natin or isasabit natin yon sa supermarket kung saan mo siya binili. Also, kailangan mag-seek tayo ng redress sa proper na channel. Again, kung saan mo binili, doon natin yun isasangguni muna sa kanila, i-inform natin sa kanila na yun nga yung nangyari sa'yo. At kung hindi nila gagawa ng paraan yung nangyari sa'yo, pwede tayong lumapit sa mga government agencies and offices. And afterwards, kung hindi talaga yun ma-resolve through mediation, pwede tayong mag-seek ng support ng kung ano man yung pwedeng remedy sa nangyari sa'yo. So sana na sagot namin ang mga katanungan mo at kami ay ulit nagpapasalamat kasi ginawa mo yung tama na sumangguni ka muna dito sa amin sa Consumer's Desk or sa Boses ng Consumer. Dahil ang boses mo, boses ng consumer. Ang tanong natin ngayon is, sino ba dapat ang pinapatawan dito? Kasi narinig natin kanina and also I have read that consumers are the ones who will pay this amount of 12%, no? And may mga exceptions ba ang batas na ito, Attorney Tin? Siguro sa coverage and exceptions, can you discuss it sa ating mga manonood?
Ang existing na exemption sa VAT, no, sa batas ay yung mga educational services na na-avail natin online, like online courses, online trainings, online seminars, as long as yung mga service providers are accredited by CHED, TESDA, or the other educational institutions. So, tulad ng mga, let's say, Zoom, ganyan, may bayad din kasi nagsasubscribe. Oo. Ngayon sa bagong batas na ito, sa amendment na ito, dinagdag yon na yung mga sale of subscription-based digital services to TESDA, CHED, are exempted na din. Exempted. Yes, oo. So, mean to say, alimbawa, so ang Zoom na ginagamit ng negosyante doon sa amin, and nung law office ni Attorney Vanessa, ay exempted yon, walang bayad yon. Educational institution. Educational institution lang din. Pero, does the law provide for a distinction or a proper segregation that itong Zoom na to ay ginagamit lang ng pamangkin ko na 9 years old and you as, halimbawa, yung anak mo is using it and also you is using it for your business? Sabi kasi sa law din, no, ang sabi niya, provided to educational institution like yung sa TESDA, CHED, Yes. ganun din. So, sa educational institution. So, let's siguro wait then for the IRR para malinawan natin ang bagay na yan. So the thing is, wala pero pang for IRR now, na, ang sinasabi sa law, yung pinoprovide lang sa mga sa TESDA, CHED. So it is quite clear na this educational platforms, subscriptions as being used by the educational institutions siguro. Pero ang sinasabi natin dito, Van, is it doesn't distinguish whether you're using at home for your work or profession or others, no? And pero tama nga, no? Safe siguro din, no? Kasi nga sabi nga natin, for example lang to ha, yung isang mag-meeting yung isang lawyer, same yung platform na gagamitin din ng teacher sa online class. So yun yata yung gusto mong i-emphasize dito. Hindi, ang sinasabi ko dito is, halimbawa, yung pamangkin ko na 9 years old, and yung pinsan ko na nag-PhD, yung ganyan, yung isa kong pinsan, na hindi naman nag-aaral, tambay lang yun doon, pero ginagamit niya sa negosyo nila. So it doesn't distinguish also, no? Pero I think we really have to wait for the IRR. And sana, itong point na ito ay mapansin din ng mga gumagawa ng IRR natin, no, Attorney Van? Dito naman kay Ma'am Jonah, kasi kanina na pag-usapan natin kung ano yung digital services. Pero in a very parang simple but technical terms, ano ba yung inclusion nitong sinasabi natin na digital service? Pag sinasabi natin digital service, katulad na nabanggit natin, samot-sari siya. Nandiyan yung mga cloud services, mga online media. So, nandiyan nga yung Spotify, nandiyan nga yung YouTube, etc. Kasama din dyan yung online marketplace, di ba? So, at marami pang iba. So, how about the Facebook or Instagram na kung saan pwede kasing magbenta? Kasi maraming Pilipino Oo, doon. nagbebenta or marketplace or even the TikTok. Included ba siya dito or is there something pa that needs to be clarified doon nga sa IRR? Actually, yun yung kailangan natin linawin. Kasi pagkamat merong mga local offices dito, ang Facebook for example, at iba pang mga Meta. social media, Google for example, kailangan linawin kung sakop pa ba sila. So, hintayin nga po natin yung IRR. No, kasi like yung mga ginagamit nating online tools, no, are very helpful. Yes. But if you are saying that this are additional, like I know some organizations of mothers who are doing online work, no, sa isang community, and kung papatawan pa ito ng batas ng additional tax, then paano na lang yung kita nila? I mean, this has a great impact really, no? Sure. Pero I have a question to Attorney Tin. Attorney Tin, ang objective ng law natin is for the of course creation of additional income stream for the government. Pero para saan daw ito gagamitin? Ayon sa batas din, nakalagay doon na 5% sa mga 5% sa malilikom na additional fund na ito, na additional fund from the VAT will be used for the development of creative industries. Okay. So 5% lang kahit sila yung
source talaga ng pagkukunan And nila. the other percentage would go to The government, malamang din. Pero hintayin natin ng IIR. Malay natin, may mailagay pa sila But as of doon. now, 5% But as of na lang. now, 5% pa lang ang sinasabi sa batas na nakaalat so dapat may sa creative 7% industries. pa na natitira. Yes. Para sa ano man yung 7%. Gagamit. Tanong natin dito sa mga computer professionals, no? Sa palagay po ninyo, no, Jonah, so sinasabi sa digital and creative industries, mapupunta ang malilikom, pero 5% pa lang. So kung ang 7% na natitira ay may dapat puntahan, halimbawa sa malikom na 125 million pesos, Dito saan na mo ito magmamat ka na, gagastusin? magmamat Oo. na si Dean. Saan mo ito gagastusin? At para sa ang mga industries mo gagamitin? In general, okay sa atin yung taxation kasi ibig sabihin, ito yung pondo na gagamitin ng government para kumaga makapagbigay siya ng social services sa kanyang mamamayan. Maganda na mapupunta yung ilang percentage niya para doon sa ating mga local creatives kasi nga, syempre, dahil nga dumadami ang ating mga local creatives, kailangan naman talaga nilang ng government support. Yung binabanggit din ng batas, maliban sa ating local creatives, mapupunta din siya para sa mga ginagawa ng gobyerno, for example, public works, education, health, etc. So, okay din siya. In Yung theory, budget diba? na In lipat principle, na, diba? okay siya. Pero kasi yung actual implementation, kung papaano natin ginagamit ang taxes, medyo controversial siya recently, lalo na nung binubusisi ang mga budgets ng mga iba't ibang departments. Kasi nga, budget season ngayon sa gobyerno. So, Pero iba dyan, siguro sa confidential funds sa Oo. pupunta. Pero, secret na lang muna yan. kasi confidential siya. So, ganyan. yan yung itatanong ko sa iyo, Ma'am Jonah. Is the allotted na 5% na yan, paano mag-align yun sa advancement tsaka progress ng industry coverage? Siguro, ang binabanggit kasi, kung sinasabi nga na gagamitin siya para dun sa mga iba't ibang government services and programs, syempre bilang nasa ICT, ang gusto natin, magkaroon talaga ng sapat actually na pondo para gumawa ng iba't ibang mga ICT infrastructure para maging quality, accessible ang internet sa buong Pilipinas. Kasi nakita natin nung pandemic, yung usapin ng online learning, mataas siguro yung internet connectivity dito sa Metro Manila. Pero pagdating kasi sa mga probinsya, lalo na talaga yung mga liblib na lugar, wala nga kuryente dun eh. What more, di syempre wala din silang internet connection. Yun yung gusto natin na makapagtayo tayo. Yun yung gusto ng CPU, makapagtayo tayo ng mga quality at dekalidad ng mga services. Yes, services para sa ganun. So far, ano yung ginagawa ng CPU to parang i-lobby yung ganyang cost? Advocacy. Actually, isa sa mga concerns talaga ng CPU, ang right to internet, ganyan, as a public utility. So nakikipagtulungan tayo sa mga party list to be exact, yung sa Bayan Muna party list para i-lobby ang usapin na ito. Ayan. So pero kasi dahil mukhang hindi siya priority ng iba't ibang mga administrations, kaya hindi talaga siya, kumaga, yung pagdadagdag budget para dun sa mga ICT infrastructure, hindi siya Or prioritized. is this not the right opportunity para gamitin ito for the infrastructure? Kasi for us, like kami bilang abogado, sabihin natin that the use of the internet can be access to justice. Yes. The use of the internet can be A right as well. and of course it is a right, a human right as of this time, no? And we're saying that sa paggamit ng internet and the digital services, it is here where the freedom of speech, freedom of opinion, and these are vital para sa ating demokrasya, no? Lalo na ngayon na malapit na ang election ban, no? Ang ginagamit dito. And of course, we do not want an instance na ito ay gagamitin lamang ng mga swapang ng mga tao para sa kanilang benepisyo or para sa kanilang personal interest. We want that the value that is collected, the amount here that is collected will go to real public service and real consumers, no, and the public who should benefit. Aligned properly. Aligned properly. And under the context ng sinasabi nga natin, Attorney Tin, na lifeblood theory, no? How do we relate that dito sa ating value-added tax? Ayun na nga din, yung sa sinabi nga ni Miss Jonah kanina, na gagamitin nga yung pondo, at least karagdagang pondo ito para sa gobyerno, para makapag-provide sila ng mga services sa ating mga Filipino. Yes, and that's interesting, no? Yung, ang tanong ko lang dyan, Attorney Tin, is justifiable ba yung 12% na VAT
na ipapatong dito. Kasi i-clarify lang po natin, no? Yung sinabi kanina is, meron na talagang existing na bayad. There For is example, just- subscription fee. And then the VAT is on top of that. Tama po ba, Attorney Tin? Yes. So, justifiable ba yung 12%? No, I mean, this is outside the law, pero pure personal opinion naman. Sa side kasi ng mga businesses, no, maganda ito sa mga local industries natin kasi at least magiging patas na yung playing field nila dahil pareho ng non-resident magkakaroon na rin ng VAT at kasi sila dati pang nagbabayad. So, this is a good view din dito sa law na to. So and can we say that this is an efficient way to raise the revenue? Dati pa naman kasi ang VAT din, no? So, siguro wag na nating, hindi ko na din siguro kukontrahin yan kasi kailangan din naman talaga natin ang pondo para makagalaw ang ating gobyerno. So, speaking about galaw, yung iba dyan, malakas gumalaw ng pondo ng gobyerno, no? Pero, ewan ko lang si Jonah may comment ka siguro, Jonah, sa utilization naman, no? Utilization and proper, sabi nga natin, naka-align dapat sa good governance, and where it is due. and where it is due, no? Tulad yung ito din, kasi nga digital services, yung mga industries involved dito, sapat na ba itong batas na to for CPU na pinaglalaban ng CPU, kumbaga itong additional 12% for non-resident digital services providers? Yung CPU, malinaw yung tindig niya na ayaw niya ng digital tax kasi nga pahirap siya sa consumers. Given na, kumbaga yung economic context natin ngayon na mababa ang sahod, mahal ang mga bilihin. Tapos maliban din dyan, sige, cite natin na example, itong ang mga budget deliberations. Binusisi yung mga budget ng iba't ibang mga departments. For example, sa Department of Education, meron siyang computerization program. At nakita doon for the past 2 years, 2022 and 2023, mababa ang paggamit na ng budget. So, ibig sabihin, sinasabi doon, di ba, kung bakit may computerization program ng Department of Education, digital literacy, para maabot hindi lang yung mga schools dito sa NCR, kundi sa mga probinsya. Pero hindi siya nagagawa. Nakita na maliit yung utilization ng budget. Ngayon, nakita din sa ibang departments, for example, sa Department of Public Works and Highways, pagdamat sobrang dami niyang flood control budget. Recently, nagbaha. So, para asan yung malaking budget kung nagbabaha tayo? So, ang binabanggit ng CPU, kung gagalingan ng government ang pagkolekta niya ng buwis na nakikita din natin in the previous, hindi niya na-achieve yung 100% na tax collection na hindi pa natin kailangan mahingi ng mga So, on your end, so sabi Yes. niyo na this is not the right time. This is not the right time. Diba? Kung gagaling, kasi ano siya, kung kailangan ng budget ng government, kailangan niyang galingan din yung pangolekta niya ng buwis. Kasi sapat kasi nakikita na may mga sobra palang budget yung mga departments na hindi niya nagagamit. So, bakit tayo mangolekta So, ng if this is not the right time to collect VAT on digital services, saan kaya dapat natin makikita ang tamang pagbubuwis? Ang tawag po buwis, ano ba? Siguro, Kung meron kang dapat itaksan ngayon, sino okay, itatax sige. mo? Kung sa perspective yun ng CPU, tingin natin, kailangan instead of mas maraming tax sa mga ordinary consumers, diba? Sa mga mamamayan natin nanonood ngayon, siguro magkaroon tayo ng wealth tax o taasan yung mga corporate tax. Kasi mas afford nilang magbayad ng tax compared sa atin na minimum wage earners o kaya na, kumbaga parang nahihirapan dahil nga dun sa Okay, inflation. pero na siguro meron tayo. we'll discuss about Yes. that topic no, sa taxation kasi medyo Technical, technical, yes. mahirap, and para sa ating mga ordinaryong consumer, Attorney Van, when we say tax, and as its common concept, it is a burden. Ano bang Karagdagang gastos burden? kasi yun Ito ay karagdagang pagpapahirap sa ordinaryong consumer, no? And speaking about taxes, to sinabi nga ni Attorney Tin kanina, na ito ay para sa pagtulong sa gobyerno, para mapagalaw din ang gobyerno, no? Pero dito sa mga mahawak naman sa gobyerno, siguro isang panawagan ang dapat nating ibigay sa kanila, no? Na dapat gamitin natin kung ano man ang malilikom para dito sa 12% digital tax na ito para sa kanyang purpose, if it is for the digital infrastructure, digital and creative industries, because these are also very helpful. No? But we do not like Van, no? Na
na this can hinder also the growth of this industry, digital and creative industry, because students who are developing ideas, creation and all that, para sa maging even creative, Improvement. are prohibited, no? Are prohibited and will entail more expenses, money para lang sa pag-exercise nila ng kanilang creativity and all that, no? At alam mo din, yung interesting dito na nakikita ko is that based nga doon sa discussion ng inclusions like the online search engine, yung online marketplace, parang ang hirap na dumating sa mahirap pag dadating sa panahon na parang kailangan i-justify pa ng mga business owners kung bakit nila papatungan ng VAT or bakit hindi sila papatungan ng VAT. And ang sinasabi natin lagi, no, just like any other measure, like a tax measure, it must be properly made within the limitations, Yes. also with proper distinction, no? Kasi wag nating ipataw doon sa ordinaryong consumer, no? Kasi ang consumer lagi ang siyang huli at siyang tagabuhat ng gobyerno natin. And when we speak about taxpayers, these are middle class and even lower income Yes. people who are paying more based sa kanilang kasi ang mayayaman naman dead man lang din naman I mean, yan. the spirit of the law, wala naman tayong question doon kasi all for the benefit, ganyan. Pero yung implementation siguro din, doon tayo I think nakakatalo. we should be watchful about the implementation and especially on the utilization Yes. of the money, funds, no, of the funds na kinokolekta. kinukolekta natin dito. At dapat mapunta siya sa tamang infrastructure, no? Kasi nakita naman natin na kahit na daan or tulay na hindi nga naaayusin, di ba? How much more on this? Attorney, bago ang lahat, gusto ko pong magpasalamat kasi nakita ko last week yung meron kayong nabigyan ng advice. Kaya naglakas loob ako ngayon na lumapit sa inyo kasi nga nakita ko yung pagbigay niyo ng advice last week. And tungkol po ito dun sa binili kong damit bumili ako ng damit para sa anak ko. Tapos, yung pagdala ko sa bahay, nung sinusukat na, hindi pala kasya. So, nung nagkapanahon ako, pumunta ako dun sa pinagbilan ko at sinoli ko. Kaya lang, ayaw na nila i-refund. Kahit sana hindi i-refund, gusto ko sana palitan lang yung size kasi nga hindi kasya. Pero ayaw na nila kasi lumagpas na daw ng 7 days. Within 7 days daw, pagka hindi ako nagreklamo or anything, hindi na daw nila sagutin yun. Attorney, ano po ba yung karapatan ko bilang isang consumer sa ganitong klaseng usapin? Kami po dito sa Consumer's Desk at sa Boses ng Consumer ay nagpapasalamat kasi ginawa niyo po yung tamang pagsangguni sa amin. Bilang pong isang consumer, meron po kayong karapatan to redress or right to redress. Yun po yung karapatan ninyo na magreklamo pag di po nasunod yung standards ng mga binibili natin or yung mga purchases natin. Pero meron din po tayong responsibilidad bilang consumer and that is the responsibility to exercise caution. Meaning po nun, kailangan din natin i-check yung label, i-check natin yung terms and conditions ng ating mga binibili. At dito po, dahil nga po lagpas na ng 7 days, based po doon sa terms and conditions sa pagbili ninyo ng damit, ay meron po silang no return, no exchange policy na. Kumbaga, hindi nyo na po pwedeng i-exercise yung right po ninyo na mag-redress o magreklamo dahil po lagpas na po yung sa period na allowed lang. Ito po ay para i-prevent din yung abuse para sa mga rights din ng business owners. Kasi kailangan din po nating protektahan, hindi lang po yung rights ng consumers, pero pati din po yung rights ng mga business owners po natin dahil we have to maintain balance sa ating economy. Kaya sana po nasagot po namin yung mga tanong mo regarding po sa nangyari po sa inyo. Kasi dito po sa Consumer's Desk, yung boses mo, boses ng consumer. We are limited with time today, no? Ang question na lang natin siguro sa kanila, Van, is number 1, no?
for Attorney Tin, I have a question. This is the last and final question for you, Attorney Tin. With imposition of this 12% VAT to this digital services, what can we expect? Feeling mo, anong i-expect ng mga mamamayang Pilipino, mamimiling Pilipino dito? So like the IRR and all that. Siyempre din, pag sinasabi kasi nating value-added tax, isa siyang tinatawag na indirect tax. So pag indirect tax talaga, pinapasa yan sa buyers or sa end consumers. So i-expect natin na magkakaroon talaga tayong ng dagdag na gastos para sa mga digital services related na products. Okay. No? And how about naman dito naman kay Ma'am Joanna, ano naman yung impact dito sa industry ninyo? Would it be beneficial or prejudicial siya sa inyo? Ang tingin ng Computer Professionals Union, hinggil nga dito sa digital tax, digital tax, ay actually wala pang kasiguraduhan na mapupunta talaga siya sa ICT sector. Kasi wala pa nga tayong IRR, no? So, kailangan talaga nating bantayan kung paano ang implementation ng batas na ito. Para kasi kung ang sinasabi ng ating national government, gagamitin siya para i-equip, i-empower ang ating local creatives. At mapondohan din ang iba pang mga projects ng government. So, kailangan natin siyang bantayan. At ayun, no, ang sinasabi din ng Computer Professionals Union, maliban sa pagbabantay, kailangan din talaga natin i-assert sa national government na maging efficient ang kanyang collection ng buwis para naman talaga fully utilized para sa social services. Yes, and speaking about social services, we really demand, no? And we call our government officials, especially right now that we are going to this election season, no? We want that our taxes will go directly kung para saan siya, no, nalikom. Kung para siya sa digital and creative industries, we should bring this collected amounts of money for this kind of services, no? And again, gusto kong panawagan, especially sa ating mga kababayan, mga mimiling Pilipino, na tayo po ay bumoto ng maayos sa taong pwedeng pagbigyan ng pagkakataong magserbisyo para ingatan ang kaba ng bayan. And also, this is a call for our kapwa consumers that to know your rights talaga. To know and to act upon yung rights ninyo. Hindi pwedeng pa-chill-chill lang tayo o wala tayong pakialam kasi lahat tayo apektado talaga dito. Yes, and as we always say, no, kasi dito kay Attorney Tin at saka kay Jonah, no, ang sinasabi natin dito is ang consumer has the right to information and the consumer has the right to know because it is from this knowledge and information that we gather that we can make the necessary choices because ang consumer ay may right of choice at ang right to choose involves not only the digital services in the digital platform, it may even include the right to choose a better leader for this country, no? And I think Van, no, we are here at the consumer's desk. No, we believe that this new law is a burden on the part of our beloved consumers. But we know that what our government has the intent and that the law has a very good intent to impose a burden on both domestic and foreign services. At the end of the day, it will still be the consumers who will have to pay this, as the nature of the VAT is tax shifting burden, Van. No, and sinasabi nga natin dito, while we are enjoying the benefits of an online platform like the Netflix, kasi naalala ko talaga dito, Van, si tatay na 89 years old, nasa bahay. What he is enjoying right now at his twilight, no, is this services na manonood ng mga nakakatawa, nakaka-enjoy, and this right to happiness of people. Huwag naman natin ipagkait sa kanila ang simpleng bagay, no, as this. And we also know and say that effective and efficient online research engines, when not exempt under the new law, should be imposed additional burdens, no? And ang sinasabi natin, ang access ng ating mga consumer ay dapat hindi din nagsasabi na kasi ang may mga kapasidad lang dito ay mga mayayaman na kumuha ng subscriptions and all that. Pero may mga neighbors tayo sa ating community na wala ngang
pambili ng computer, wala kang pambili ng cellphone. Para saan gamitin ito? Para sa educational purposes. Because walang pera, no? So how can we support these people? How can we let these people feel also that they are being cared of, no? Ng ating mga nasa poder, no? So we want equal opportunity, equal access to these digital services, and not impose them higher taxes. No, Val? Very wise words talaga from Dean Rodel. And also, kukunin din natin yung pagkakataon na to na maliban sa may consumers' rights, meron din consumers' responsibilities as well. Na kumbaga, kailangan we would also take action. Huwag lang tayo relax lang sa bahay, kundi maging aware tayo kung anong mga nangyayari sa ating bansa, maging aware tayo sa mga batas natin at kung paano natin matutulungan yung sarili natin to unburden yung mga unnecessary na mga bagay dito sa pang-araw-araw na gawain natin dito. Yes, So, and it has been a ayun. very serious na usapan. Masyado naman tayo Oo serious nga. today, no? Pero, kasi naman talaga, itong usapin ng tax is a very serious matter, and at the same time, it is part of the unwritten, actually, na powers of the state to tax, no? Yes. But I know it was so taxing to discuss this year's matter to all of you this day. And punta naman tayo sa kanilang advokasya at sa kanilang mga social media. Kung meron kayong gustong i-promote, Jonah, and any parting words para sa ating mga nanonood, at the same time, saan po kayo nila pwedeng i-follow yung inyong organization? Maraming salamat po ulit sa Consumers Desk, no, sa pag-iimbita sa Computer Professionals Union. Makikita po kami or pwede nyo kami subaybayan sa Facebook, Twitter, at Instagram. Hanapin nyo lang ang Computers Professionals Union. At kukunin ko na rin po itong pagkakataon para imbitahan ng lahat na dumalo sa Digital Rights Summit na gaganapin sa December 7. Ito po ay inorganize ng Computer Professionals Union at ng Philippine Digital Justice Network. So, tayong mga consumers, invited po tayo at iniimbitahan din namin ang Consumers Union of the Philippines para po maging part ng nasabing summit. Salamat po. Yes, Thank we'll discuss about Yes. digital rights soon, because Yes. digital rights are consumers' rights as well, no? Jonah? Thank you so much, Ma'am Jonah, for joining us today. And also, Attorney Tin, baka may gusto kang batiin or any parting words? Isang karangalan na makasama kayong dalawa sa araw na ito at isang magandang pagkakataon ito, no, para ma-educate natin ang ating mga manunood. Thank you very much. And may gusto ba kayong batiin bago tayo? Batian natin Oo. yung paborito namin Oo. portion. Oo, kasi ako may gusto akong batiin. No? Kasi sinasabi ko kanina, yung tatay ko na nasa Iloilo, tatay, nanay, you are watching right now, to Sheila and Boyet, and sa mga pamangkin ko, Kisha, Michael, be safe there always in Iloilo. And of course, kasi nagpa-shoutout sa akin, Van, Yes. yung mga friends ko from LA and from Las Vegas. So, good luck sa election niyo dyan. Tama. So, bigay na natin yung Ako gusto kong i-greet yung aking anak na si Brielle at saka yung aking husband, si Captain Carlo Ibot. Wow. Wow, sana all. Okay, about you, Ma'am Jonah. Sige, wala naman po akong babatiin pero magpa-plug po ulit ako. So sa mga ICT professionals na nanonood sa atin, meron pong ino-organize. Actually, up na po ang Vote Report PH. Isa po siyang electoral fraud monitoring, no, para sa nalalapit na eleksyon na nabanggit kanina ni Attorney. Ayan, so sa mga ICT professionals na gustong tutukan ang Vote Report PH, pwede po tayong sumali. Bisitahin lang po ang Vote Report PH sa Facebook, Twitter, at Instagram. Salamat po ulit. Ayun. Thank you, So, thank pwede you. niyo silang i-follow doon. And also, gusto ko din batiin yung mga kapatid ko tsaka yung nanay ko na nanonood din ng Netflix. So, nasa Kabangkalan City siya ngayon. So, mama, hello sa'yo. Alam kong nanonood ka sa Consumers Desk and also sa aking mga kapatid, si Atin Shirley, Nicole, tsaka si Kuya Alden, and also si Quincy na baby dog namin. By the way, nakalimutan ko, and sige. sister ko and the family dun sa Toronto, no? So, Sabi ko nga din, no, international. not just here in the Philippines, but the rest of the Yes. world. And Kasi to our pwedeng, friends, ano, followers, mga students ko, no, who are watching, and to all our friends in Oton, Iloilo. yung mga social media accounts And natin of course, you din. may follow me, personal account ko, at Rodel Riddle in Facebook and Instagram, and at Rodel Riddle PH in TikTok.
Ako may bago akong social media accounts. Kaya please follow me. It's Vanessa Oyos on Facebook. And also on Instagram, it's VM Oyos. So, i-follow nyo ako dyan. Hindi yan bagong, hindi yan old account. So, bago yan. So, i-follow nyo ulit ako dyan. Iba talaga pag bago, Van, Oo no? nga. Bago, and bagong set tayo din. Oh, Alam yes. mo yan. So, And of course, ano lang siya. we are very Alam. happy, and of course we thank the staff and crew sa ating mga direktor dito sa Consumers Desk, and for the Consumers Union of the Philippines, sa abing mga taga-subaybay, mga volunteer lawyers, and soon we will be launching our other programs for membership and all that. So because we always believe that we have to know our rights, you know, and this is part of the advocacy of CUP, you know, and it's been so good to spend the day with all of you. And again, we're very happy with our new set, with our new home. At And mag-iingat din yung mga magbabiyahe pauwi sa mga probinsya ngayong undas. So, yes, sa yun yung ngayong ano. undas, mag-ingat po kayo, at sa mga consumers natin, huwag tayong magpaloko at never din tayong mag-engage sa panluloko. Tama yan. Makarelate ka ba niya? Maging smart po tayo sa ating mga choices, tsaka sa ating mga purchases online, and lalo na ngayon din na bakasyon, so nasa bahay lang tayo, enjoy natin yung ating time with our family. So, ayun. Yes, and it was a very fruitful discussion. Thank you very much to our guests, and thank you very much to all of you, kapwa consumer. This has been Dean Rodel Taton. And this is Attorney Vanessa Oyos. Sa muli, ito ang mas pinalakas na boses ng consumer. Ito ang Consumers Desk! Thank you.